natin ay diameter, no? So, ang gagamitin natin dito, class, ay, so, diameter is equivalent ng 2R. So, 2 times 0.68, mali pala, sorry, 0.06837. So, ang magiging diameter natin ay, so, 2 times 0.06837. So, 0.13674 inches. So, yan yung diameter, class. Question po. Okay, water lang ako saglit. Okay. Okay, so next natin, and that would be the last na din, class. Last na talaga. That is for the shear wall. Okay? So parang sound check. So parang MMDX din siya, class, no? Ang mag-a-add lang tayo for this value. So, ang magiging baseline lang natin yung Poisson's ratio, no? Kapag ka daw yung ating section ng wall, shear wall natin, no? Ay, una, kapag rectangular section, so 1.2. Kapag circular section is 10/9. Tapos, kapag ka naman naka-eyeback siya or naka-steel, automatic, no? So, ito yung gagamitin natin. So, yung MF, that is the moment. Tapos, unit load siya. Tapos, ito yung original rigidity component. Tapos, ito yung shear force natin. Tapos, ito naman yung shear force. Dalawa siya. Isang yung moment. Tapos, ito naman yung hinuburan mo na shear. Tapos, ito yung hindi mo hinuburan. Tapos, given din tayo ng shear modulus. Tsaka doon sa area. So, let's say, for example, ito yung shear wall natin. And then, ito yung ating magiging behavior, no? So, ito yung ating actual, tsaka ito yung ating virtual. So, ito yung shear diagram, ito yung moment diagram kapag actual. So, ganun din naman, shear diagram, tsaka moment diagram ng virtual. Okay, so, huwag na nating i-derive, hahaba pa. So, ang gagawin nyo lang din dito, yung forces dito, tsaka yung maximum moment dito, sound check. So, kukunin nyo lang, tapos isa-substitute po dito, no? So, dalawang klase ulit, no? Yung ating makukuha or yung pinaka-general. Pag sinabi kasi nating shear wall, so, ang nangyayari sa atin is, ito, dapat nakapix ka dito, tsaka nakapix ka din sa bottom. So, ang magiging generalize natin dito, class, is yung K natin, that would be 12 AGE, tapos yung I natin over AGAL cube plus 14.4 EIL. So, ito yung magiging value natin kapag ka sinubstitute natin isa-isa dito. Okay, so i-try natin siya sa sample. So, consider daw the building and determine the total stiffness. So that is the K, no, in the north and south direction, which has a 20 feet shear wall, lateral force, resisting one on each side. So, ibig sabihin, dalawa. Okay? So, kung ito ay naka 3D, chak, 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 chak. So, ito yung isang section, nandito siya, no? So, dito din daw, meron din daw, dalawang face. So, yun yung sinasabi niya.
And then, yung size ng ating plywood is 1/2. So, yung ating palang ginamit dito na wall, no, is tawag dito. Ito pala ay, anong tawag dito? Nakaligtaan ko tuloy. That is the plywood, no? Yung materials. So, yung E natin is 1,000 kips per inches squared. And then yung G is 500 KSI. So, solve natin. So, yung total K, so dahil dalawang phase siya, ay, ba't parang ang layo ko? Yung K, so yung total is equivalent sa dito, yung 12, no? Ay, sorry. So, 12 AGE ay natin over AGL cube plus 14.4 and then EIL. So, yung area natin is base times height. So, area ng shear wall natin dito, class, is, so yung B natin is 0.5, this one. And then, yung length natin, no, uh, yung length natin is 20. So, ito ay feet, no? So, meron tayong 20 feet, tapos 40 feet, 40 feet. Pero dito kalahati lang. So, 20 feet, 20 feet. So, ibig sabihin, naka 20 feet lang tayo. So, yung thickness niya, tapos ito yung multiply niya, yung thickness, no? So, that is 20 feet. So, convert lang natin para naka-inches. Kasi ito ay, yung 0.5 ay naka-inches siya. So, convert din natin siya ng 12 inches in 1 feet para parehas lang. So, lumalabas, so 0.5 times 20 and then times 12. So, that is 120 inches squared. And then, so, meron na tayong area. So, yung G natin, given naman yung G, no? So, 500 KSI. So, 500. So, kips per second squared. So, yung E naman is 1,000 KSI. So, 1,000 kips per inches squared. Bakit ba ito nakapat? Inches yan. Squared. Tapos, yung I natin, shear wall, I ng shear wall. So, BH cube over 12. So, yung B natin is 0.5. Yung H natin, ito, 20 times 12, no? Tapos cube. Parehas lang naman. Ito din yung gagamitin nyo. Over 12. So, ilan yung I natin? Input sa calcu, 0.5. And then times 20 times 12 and then cube over 12. So that is 576,000 inches raised to the 4. And then, meron pa ba? L. L na lang, no? So, ang length natin ngayon ay ito, 12. Kaya lang naka-fit. So, 12 feet, convert natin, no? 12 inches in 1 feet. So, that is 144 inches. So, substitute na natin para makuha natin yung total.
So yung K is equals to 2 multiply by 12. Area natin is 120. Yung G natin is 500. Yung E natin is 1,000. Yung I natin is 576,000 over. So A ulit natin is 120. Yung G natin is 500. Yung L natin 144 cube plus 14.4. Yung E natin is 1,000. Yung I natin is 576,000. And then yung L natin is 144. And then, so input sa calcu, ilan yung magbibigay ng K natin? So 2 multiply by 12 times 120, 500, 1,000, 576,000. And then 120 times 500, 144 cube plus 14.4, 1,000, 576,000, and then 144. Sound check. So on my calculator, that is 603.86473. So keeps pa rin tayo kasi keeps yung gamit natin over inches. So, yan ngayon yung total kapag shear wall naman yung pinag-uusapan natin. Yan po. Question po. And that's all po for this module. Sir, Yes? sir, possible po ba na gawin siyang pang finals or yung ibang part lang like yung bracing pati shear base shields na lang. Baka ma-question tayo ni Dean ah. Kasi po sir yung ginawa po ng iba naming majors, sila Ma'am Kat pati po ni Sir Nabal, yung nagturo po sila ng pang finals, ganun. Pero sa Kaso, finals na po yun. ilang meeting pa ba tayo? 31. May dalawa pa po. Baka ako na 2 weeks pa po bago mag finals exam. hindi. Kasi asan na ba tayo? Kasi dapat pag nagsasakto naman, so okay na tayo dito, dito. Ito pa kasi, hahabulin ko pa to eh. Ito, may vibration, okay na. Attenuation, ito degree, okay na din dito. Ang naiiwan pa kasi natin ito, soil liquefaction, local site condition, soil seismic, parang hindi kakayanin kasi ang dami ko pang naiiwan. So, actually meron pa tayo dapat na soil liquefaction ng midterm eh. Ayun, bago mag-midterm. So, wala pa tayo sa final topic kasi ang final pa natin is influence, seismic soil structure, effects of earthquake and design of structures, itong seismic code provisions, meron pa to. Ay, hindi pa dito kasama yung mga, kasi di ba meron na kayong design shear. So meron pa tayo sa mga higher, yung mga ito, spectrum. Parang hindi kakayanin, ay kwan. Ayun, hindi ko alam paano ba siya. Kasi kung ako tatanungin, included siya talaga kasi pilit pinahabol siya eh. Kanina kasing umaga hindi na din ako
klase. Gawa ng may meeting ako supposed to be. Yun, pagka hindi natin siya in-include, kakayanin nyo ba sa final lahat yan, masama? Pero kailangan may masama dito kasi part siya ng ng nasubmit ko eh. Pwedeng hatiin, let's say, iiwanan natin yung shear wall tsaka yung ah tawag dito, yung bracing, Yung isasama na bracing po, sir. so siguro from bracing, starting ng bracing, tsaka itong shear wall, pwede ko to sigurong ilagay sa final. Pero hindi siya totally dapat na itong module na to ay matawag dito, ma-disregard sa midterm kasi yun nga, naka-monitor kasi sa atin eh. Ayun, yun lang ang kaya kong ibigay. So, ang nagawa ko na kasi, may draft na ako na ilalagay. So, pag tinanong ako ni Dean, kasi magde-data bank ako ng midterm eh. Kung hindi naman ako magde-data bank, ang magiging problem ko kasi wala akong tawag dito. May sinasubmit kasi kami na parang analysis ng halimbawa yung estudyante is number one item, incorrect siya. Tapos ilan yung nakakorek sa number one, ilan yung nakakorek sa number two. So yun kasing report na yun is ma-generate yun kapag ka naka data bank, no? So pagka naka data bank, yun, may masasubmit kami pag ni-required siya ulit. Kasi yun yung nasa checklist ngayon eh. Ako kasi isang beses lang magganon dapat kapag ka comprehensive lang. Pero hinahanapan kasi ako ngayong term, midterm. Yun. Ang kaya ko lang talaga is bawasan, no? Ang pwede nating sound check. Ito siguro, itong brace frame hanggang dito sa shear wall. Yan. Opo, sir. Malaking tulong na po yan sa amin. So, ang i-revise ko sa aking checklist pag nagpa-check ako. Kasi pagka gumagawa ng exam, nagpapapirma din kami kay Dean ng table of specs, no? So, tatanungin din niya yan eh. So, mag-i-stop tayo sa brace hindi natin isasama. Yun, sige, sa brace hindi natin isasama yung brace at saka shear wall. I-note ko lang dito, baka ako makakalimutin bigla ko na namang ipa-generate yan. Papaalala ko na lang sa inyo, sir. Sige, kasi hindi din ako ang bantay nyo eh, in case shear at saka brace spring. Ayan. Ano pa, yung concern natin. Yung na, itaas sana mga 100 na yung matcha-check ko sa sa competent, sa competence tuloy, sa interim. Paki-join force nyo na siya ya, kasi kailangan humabol yung grade. So yung mga student na nakakaintindi na, sabihin nating a far beyond na yung understanding dun sa interim, please help your classmate kasi kailangan nating itaas. So para yung mga nahihirapan pa hindi nakakuan, so problema na nila sa finals naman, at least nakatulong na tayo. So again class, please help your classmates sa mga hindi pa nakakasolve ng uh, interim. So hindi naman po masamang magtanong, please no, magtanong kayo sa classmate kung hindi sa akin makapagtanong kasi kailangan natin ng mataas na score sa interim. So Sir. 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 Yes. Christina. May mga ganong problem din po ba sa midterm exam namin, sir? Ang kagandahan natin ng midterm compare sa prelim kasi ang prelim ay may code, no? I mean, the code is magbabasa ka eh. Kumbaga may quanting trill. Pag di mo nakita, mawawala. I mean, tama siya, pero pag di mo nabasa yung provision, medyo liliwi ka, no? Ito kasi midterm natin, procedural eh. So, hindi ganong may analysis basta yung provision is alam mo siya yung process, no? So, normally,
Di ba binigyan ko kayo ng books? Siguro kasi doon ako nagbabase. Ang exam ko kasi nakabase doon sa mga problem solving nun. This one, asan na ba yun? Yung book natin. Yung una-una nyo pong binigay, sir. Oo, kasi itong lecture natin ng dalawang sunod, doon na nakabase yun lahat. So, itong mga sample natin, nandoon din lahat. Kaya kung may namaliman ako na interpret, pwede nyo pong basahin yon kasi yun is, pero wag nyo i-expect na totally, no? Kasi ini-interpret ko rin siya based on my capacity and understanding. Okay? So, pwede nyo din siya dun makita. Hindi ko lang sure kung na-download ko siya. Kasi kanina nagda-download ulit ako eh. Saan ba yun? Kasi pagka-download ko kanina, eto, no? Sound check. Saan ba yung mga... Ito yung in-interpret ko lang din sa class. Ayan. Nandiyan lang naman lahat yan. Ayan, ito yung topic natin ngayon. Structural stiffness. No? So, ito yon. Ito, diniscuss ko lang siya. Tapos, ito yung iba. Ayan, tugma naman. Okay? Tapos yung mga sample, ito din yung sample natin. In-interpret ko lang siya on my understanding. So, double check nyo na lang. Ayan din. Andiyan siya lahat. Ayan. Ito, hindi ko lang sinam. So, siguro, ito din yung iba, no? Medyo iba lang yung explanation sa iba. Yan. So, ang kunin nyo na lang siguro is, suggestion ko lang pero hindi ko naman kayo pinipilit. Normally, syempre, nandito yan sa ito din yung mga diniscuss ko before, yan. Dito nyo lang basahin. Ito, yung mga, ito ko ng ito no? Asa na ba yung problem natin? Ito, yung mga ganito. Normally, dyan kasi ko kumukuha sa mga problems na. Ayan. Andito, practicein nyo na lang. Kung natsyempuhan nyo na-review nyo yan, edi clap, clap, clap tayo, di ba? Kung hindi naman na-review, edi syempre, pilitin nyo pa rin ma-solve. Ayan, nandito. So, ito na yung pagpipilian niyo. Hindi naman ito lahat kasi iba-ibang topic naman di ba? Limited lang siya. Ayan, ito naman yung reference ko. Nandiyan lahat yan. Basahin nyo na lang sa mahilig magbasa. So, ayan. Mahirap lang ganong interpret kasi medyo yung topic natin is, yung subject natin is specialized. Pero, hindi ko naman na nilalayo kasi nga mahirap siyang i-understand kaagad, no? Ayan. Sir, di ba po 1 hour and 30 minutes po ang exam natin? 10 yung questionnaire na prepare ko. Tapos, yun, 30% kapag tiyempuhan mo lang kapag kailangan nyo lang ma-review, no? Kasi dalawang set yun eh. Pag natiyempuhan mo na yung exam, yung topic na na-review mo is lumabas, edi clap ulit. 10 items, but hindi naman problem solving na 10 lahat. Parang situational siya. 1 to 3 siguro. 3 siguro yon na situational. Yung sa last topic natin, practicein nyo, may mga shortcuts naman yon. So, i-discover nyo siya. Pero mabilis lang siya kapag kakwan yung mga may foundation dyan kapaulit-ulit na tayo dun sa matrices na yon. So, dapat yung mga may ongoing foundation, nauulit lang siya. Yung sign lang naman yung nag-iiba sa mga kwan natin, yung positive, negative. So, kunin nyo din yan kasi kung makakapasa naman kayo ng Geotech, so pupunta ulit kayo sa akin sa foundation retaining wall. So, puro matrices ulit yon, yung katulad nung diniscuss natin noong last week. Ganun din siya. Kasi naka 3D na ang ating mga soil ngayon. Pagdating sa loading na ina-apply na. Ayun.
So, ganun siya class. Ano pa ba? Yun lang naman. Eto, basta ito basahin nyo lang to ng basahin. Tsaka ano lang naman yun, ang technique lang talaga dyan is practice. Yung pagpa-practice at pagre-review, hindi yung tinititigan yung materials, ah. Dapat nagsosolve. Kasi pag hindi kayo nagsosolve, wala yon based on my experience. No, both on myself and my academic experience. So, ang mga estudyante na magre-review, bina-browse yung notes, doon nila tinatandaan. Hindi po yun ganoong tawag dito, ka-effective, no? So, dapat kaya kayo may problem set, although hindi na ako nagbibigay, no? Competence na lang, is practice talaga by writing. So, malaking tulong po yun talaga yung pagpa-practice. Ako nga na teacher na, sinusolve ko pa paulit-ulit yan eh. 'Di ba? So dapat kayo din, kung imagine niyo nagbibigay ako ng problem set tapos sino-solve ko din yun isa-isa. Kasi 'di ba, iba-iba din yung binibigay na problem set kada taon kasi hindi po pwedeng maulit kasi sigurado meron ng data kaagad yung mga let's say umulit or yung iba humingi na sa tropa. So kaya every time, ayun, every time punta ako ng site ng Mapua, yan, download ng download kasi kukuha ka ulit dyan ng mga new material. So hangga't may access, download lang. So may mga new books kasi na Mapua. So ginagamit ko din yon. So huwag kayong mag-alala yung topic natin. Kasabay din, parehas lang yan ang mga topic sa Manila Schools kasi may grupo naman kami na uh, nagsasama-sama pag structural lang, no? Kasi sama-sama kami sa earthquake. Yun. So pare-parehas kami na from TIP and other na first time namin humawak ng earthquake ituro kasi hindi kami ganong kan kaya yun. So sometimes mapapansin nyo yung materials namin is from ASEP kasi mga ASEP member naman yun. Ayun, yun lang. So, bago pa makalimutan ng lahat, kailangan ko po ng documentation, no? Sir, last. Sige lang. Sir, di ba, sir, di ba po ang topic natin mula sa drift, vertical irregularities, dynamic vibration, pati po yung today's lesson hanggang bago mag-brace. So, kailangan po ba namin yung NSCP provision, yung code? Hindi naman na. Wala kayong dadalhin na NSC. Okay po, sir. Sir, nood kayo ng ko, sir, virtual refresher, earthquake. Saan? Kailan yon? Baka po mamaya or bukas, manood kayo, sir. Kayo Pagpamaya po ang inspiration ko eh. Charot, hindi na ako makahinga, no? Ayun. So, kasi akala ko din kasi walang pasok ngayong week eh, no? Kasi pahinga na kami sa NU at CDM tsaka FEU. So, next na kami babalik. Ayun. Eh ako, 1 week pang hindi magka-klase next after the quad. Anyway, so yun, kailangan ko lang ng photos, open daw, open cam, kasi for documentation ulit na isa-submit. So, paki-open na po. Sir, sa UWIC, sir, gagala tayo. Okay, ako ha. Ayan. Okay.
Ayan, hindi na ako magpapakita ya. So anyway, thank you so much for your attendance and see you again next week. And please help the other na hindi pa nakakasagot ng interim. Kailangan 95 above yan kasi marami pa rin tayong below benchmark na kailangang mahabol. Okay? So tulong-tulong muna kayo ngayon. Tsaka na ulit kayo mag-con. UWeek pa pala, no? Anyway, so bukas, wala sanang coursework bukas, ipahinga nyo yung bukas, okay? So again, thank you so much for your attendance and see you again when I see you.